Okay, welcome na naman sa panibagong vlog. So this time, di ko alam kung saan ako pupunta, pero bali ang gagawin ko lang today is siguro magtatanggalan tayo ng ng kate sa pagra-ride, kasi medyo matagal-tagal na din yung previous ride ko, which is yung Sariaya. So ngayon samahan nyo ako kung saan tayo abutin, pero parang maulan nga, pero sige, laban na yan. So yun, nakapag-decide na ako, tatry ko mag-Tagaytay today. So wish me luck guys. So hindi ko pa natatry itong Tagaytay na na route. So let's go. So try natin dito dumaan sa may Trangka, para shortcut siya papuntang Santo Tomas. So yun guys, kung hindi kayo familiar dito sa route na to ng pa-Tagaytay, so ano to, daang Mapakan, tapos bali lalabas tayo dun sa may sa may Trangka, papuntang siya, papuntang geothermal. So medyo mahaba-habang ride to, pero at least wala masyadong ganong mga malaking sasakyan. So most likely tingin ko mga motor tsaka mga private vehicle lang din yung mga nadaan doon. So mas maayos yun kumpara pag may mga truck, tas may mga bus. Parang mas nakakailang pag doon sa national highway. So loob-loob lang muna tayo today. So biglaan lang na ride lang naman to. Hindi ko din kumbaga parang naisipan ko lang din talagang lumabas. So kahapon naman nakalabas na din naman ako, pero parang bitin yung ride kahapon. Kasi parang iniikot ko lang naman yun dito so may Masaya tapos Buy-Buy. Then yun, pabalik na agad sa amin. So this time, try natin ngayon lumayo lang yung konti. Though kahit hindi tayo maabot ng Tagaytay, siguro at least kahit siguro, pero tingin ko kaya naman. So mahaba pa naman yung araw. Staan lang tayo, chill lang tayo ngayon dito sa biyahe natin. Hindi man natin kailangan magmadali. So kayo pala guys, kamusta kayo? Kamusta naman yung weekend nyo? Ano ba yung mga ginagawa nyo pagka ganitong weekend? Ano yung mga pinagkakabalan nyo? Ano yung ginagawa nyong parang ano yung kadalasan yung ginagawa on a weekend like this, na maganda naman yung panahon, hindi mainit, hindi rin naman naulan. So yun nga, comment nyo dyan guys sa baba kung ano yung mga ginagawa nyo pagka ganitong weekend na just na lang, on a regular Sunday, mga ganun, o kaya on a regular Saturday. Alam naman natin ay mga ganito is hindi man siya laging pare-pareho yung ginagawa natin, di ba? Pero ano yung pinaka-ideal pala para sa inyo na gawin on a beautiful morning like this? So yun guys, we're back. So approaching na tayo dito sa ito yung road papunta dun sa geothermal. So nakaliko na tayo dun sa may dito sa may Barangay Masaya, pero I think Barangay Masaya pa din naman to. So yun, medyo mahaba-habang biyahe pa to, pero straight lang naman siya, straight na lang din, wala naman din gano'n ng likuan. So yun, update lang, nandito pa rin tayo sa road papunta dito sa geothermal. So Barangay Trangka na to. And yun nga, parang medyo umaambon. So sana wag naman tumuloy, kasi yari ang GoPro ko dito tsaka yung phone. Hindi ko pa naman sa ulo yung daan dito, so kailangan ko talaga ng navigation din, or else magpapatila tayo. Pero sana wag naman ganong sana ganyan lang, sana dalang hangin lang din. Kasi parang mahirap pag na-delay tayo ng ng biyahe. So sana ganyan lang. Hindi ko din alam kung
kamusta ang panahon dito sa paglabas natin sa may ano, Santo Tomas. I think Santo Tomas na yung paglabas natin eh. So, sana okay ang panahon. Pero dito, so far dito medyo ano eh, talagang maambon natin. Wag lang sana na talaga lalakas. So yun, update, dito pa rin tayo sa Barangay Trangka. So medyo ano na dito, I think malapit na tayo. Ay, may natawid pa yatang kabayo. Yun no, shoutout nga pala sa ano nga pala sa Panarenzo, Laguna, Pola. So yun guys, sana maganda uli kayo. Set na uli kayo ng tambay o kaya ano, ride. So yun dito guys, medyo malamig na kasi puro puno. So one thing na nare-remind ako dito, yung parang ano, ang lamig niya parang dun sa may ano nga ba yun? Yung sa may papuntang yun nga, sa may parting Mahihaya tayo, yun, tama, papunta Lokban. So yung parang kurbada doon, gantong kalamig. Pero at least hindi na nga naulan, so blessing na din. Okay, welcome to Barangay Bitin. Wait lang guys, biglang ano, bumuhos ang ulan. So dito muna tayo, pasilong muna tayo dito. Grabe. So hindi ka na, nalakas na ulan. Biglang guys, biglang bumuhos yung ulan, ang lakas. So yun si Esho. So I think imumove ko siya dito sa may ano, medyo gilid-gilid. Since ang lakas ng ulan. And magkakapote na din ako. So yun guys, update, medyo humina na naman yung ulan pero nakakahabo. So sige, tuloy na natin to. So ayun, makikita nyo, nandito na yung mga tubo. Yung tubo na yan, ano yan, konektado yan dito sa geothermal. So yan, I think ito yung papunta doon sa bundok, yung kabil dito sa way na to. Lagi na lang tayong kuryente ng kuryente, pero why not naman, di ba? Mag-invest tayo sa ibang source ng energy, like yun, yung mga fossil fuel, yung mga ganyan na geothermal, o kaya halimbawa yung nuclear, di ba? Though syempre yung nuclear energy naman, I know marami siyang ano, kumbaga marami siyang discussions, pero di ba, dapat tingnan din natin yung ano niya, yung benefit niya. Na syempre, though meron talagang pros and cons naman lahat ng bagay. Ganun din naman sa kuryente eh. Hindi man lahat hindi man lahat sa kuryente is pros, di ba? Meron din yung mga cons. So why not? Why not, di ba? Why not naman? Kailangan lang natin maging open-minded minsan pagdating dito sa mga ganitong bagay. Kasi di ba, pag lagi tayong nagpo-focus doon sa ating mga kinasanayan tulad niyan, yung electricity. So parang mas magaan na tayo, kumbaga parang masasatisfy na tayo ng gano'n na hindi na tayo magpo-focus sa research and development ng ibang ng source ng energy. So yun, makita nyo mahaba din tong pipe na to eh, hanggang talaga yan, mula dun so may Bukana papunta ng Santo Tomas. Yan. So yun I wish na nandito yung phone ko sa labas, pero wala eh, hindi ko talaga alam yung daan dito, pero tiwala na lang tayo na dire-diretso lang to. So may makikita ko naman to eh, kasi I think meron gasolinehan din doon, gasoline station din doon sa may dulo. Tsaka yun nga, check na lang din tayo dito sa mga yung mga nadadaan natin ngayon. Sabi, nakapalaban agad ako Yung previous ride ko, inulan din ako, tapos ngayon inulan din ako. Pero sana nga lang, do I wish
yung mic ko this time is intact pa din. Kasi last time, as soon as na tumakbo ko, talagang talagang wala na, hindi na gumana yung microphone. Teka magbababa ako ng visor, wait lang. So yun, okay guys, I think nandito na tayo sa may Santo Tomas na yata to. So medyo humupa na din naman yung ulan, pero makikita nyo yung kalasada is talagang basang basa pa medyo hindi naman ganong hindi naman baha, pero yun nga, kukunin ko na din yung phone para open ko nila yung navigation natin, kasi medyo mahirap talaga dito pag hindi mo sa ulo yung daan pero I think dito naman yun, kakaanan tayo. Pero yun nga, gigilid lang muna ako para open uli yung ating navigation. So naka-set up na natin yung navigation uli natin. So 1 hour and 8 minutes pa. Pero sige, simulan na natin to. Medyo mahaba-habang biyahe pa pala. Guys, welcome back. We're on the road again, and today pupunta tayo sa Tagaytay City. So hindi naging very ideal tong ride na to. Naabot tayo ng ulan sa may parting trangka. Biglang kanina naamban ng bumpa lang Tapos medyo parang nagpapayawatig pa na parang hindi tutuloy. Tapos biglang biglang bumuhos ng malakas. Grabe. Hindi agad ako nakapag kapote, pero yun nga, kaya medyo basang-basa na din ako. Pero dahil gusto natin talaga mag-ride, tutuloy natin to, rain or shine. So yun, always ride safe guys, lalo na pag agad maulan. Hindi natin, tandaan nyo, hindi natin kailangan magmadali sa ating mga biyahe. Kumbaga lang tayo, chill lang tayo, makakarating din tayo sa ating mga pupuntahan. Maigay naman pati yung yung ganyan na chill lang. At least alam na natin na maghahawak natin yung safety natin ng kasi yung magmamadali tayo, bibilisan natin dahil gusto natin na agad makarating doon. Tapos yun nga, malay natin hindi naman sa akin pero baka ma-aksidente tayo, ganun. Kaya mas maigay na yung talagang chill lang tayo, hindi natin kailangan magmadali. Mas priority natin is yung makauwi tayo sa ating mga bahay, kaysa doon sa makarating tayo ng mabilis sa ating pupuntahan. So yun nga guys, always ride safe. Prioritize natin yung safety natin, tsaka yung safety ng mga kapwa nating motorista. So far naman, eventful naman tong solo ride ko. Inabot ng malakas na ulan, pero okay naman. So far so good. Masaya naman to at ganito. Kasi darating din naman sa mga buhay talaga din natin na we'll have to talaga we'll have to go on our own adventures din by ourselves lang talaga. Kasi hindi naman sa lahat ng oras is may mga makakasama tayo, di ba?
And sometimes nga, yung mga gantong mga solo adventures pa, mas marami pa tayong mapupulot na ano na lessons. Tas marami tayong discover about ourselves kumpara sa magra-ride tayo ng may mga kasama tayo, ganun. Pero syempre, masaya din naman talaga mag-ride ng may mga kasama. Pero syempre, pagka gantong given the situation na solo tayo, we'll have to make the most. Tagaytay. So ito na yung packet na tayo ng bitukang manok dito. Yan, so far naging talaga, sobrang maulan tong araw na to. Hindi ko ina-expect na magiging sobrang adventure tong ride ko. Pero sana yun, nag-enjoy din sana kayo sa mga sceneries na nakikita natin ngayon. Pakit na tayo guys. Sobrang tarik. So kaya nyo Panarea yan. Mga ahon, easy yan kay Panarea. Nasa sa atin na lang pa natin i-enjoyin tong gantong panahon. Basta tayo ay kumbaga nagra-ride lang tayo dito ng maingat lang. Yun nga, tulad yan, kasunod dyan, safety first. Yun naman talagang importante is kailangan natin maging maingat lang. Kasi ayaw natin makaperwisyo sa pamilya natin, tapos sa mga kumbaga mga kapwa natin motorista dito, di ba? Sila baga hindi naman din yung mga baga hindi din naman nila hinahanap yung mga ganyang aksidente sila or kumbaga tulungan lang din talaga pagdating dito sa ganito sa kalsada. Di ba, kahit sabing mag-ingat ka sa pagdadrive mo, pero kung mga kasama mo, makakasalubong mo or basta makakasalubong mo sa kalsada is lang din naman, kumbaga kamote, wala talaga, hindi mo maiwasan yun. So hanggat maaari, just kumbaga let's just do our part na lang din talaga. Yun nga, hingi tayo ng guidance kay God sa bawat natin, sa bawat biyahe natin, na pag-ingatan tayo and i-bless din yung ating kumbaga yung kalsada, yung mga makakasalubungan natin ng mga driver, di ba? Pero yun nga, kitang-kita nyo ang lakas ni Panarea. Kahit yung mga ganung sobrang tarik, kayang-kaya niya kayang-kaya niya akyatin Ito yung ganda na dito, kitang-kita na yung taal. Nahanap lang tayo ng pwesto na maganda siguro. Talagang so far ito ganda, kitang-kita yung taal. Guys, nandito na tayo sa welcome to Tagaytay City na guys. So hanap lang tayo spot dito na pwede nating kasi gutom na ako. Wala, pagkagising ko kanina talagang naligo na agad ako, tapos nag-isip na ako kung saan ba ako ra-ride ngayon. So wala talaga sa plano kung na mag-ride ngayon. So lang talaga to, biglang literal na biglaan lang. Pero dito yata maganda I don't know.
daming tao din. Yo. Uy, 11. So, technically, ika 6 month ko pala ngayon. Kasi June, bali parang, I think January 11 ako una nag-try magmotor eh. So, January 10 ko nakuha si Ezio sa Yamaha Pililla. And then, kinabukasan nun, nag-try ako, kinagasan ko siya. So, hindi ako talaga maalam magmotor nun, January 11. So, yun, the rest is history. And 6 months later, ayun na, nandito na tayo, nagbablog na tayo. So, yun, I'm excited for, the months to come and the years to come. We'll see if, kung saan pa tayo makakapunta. Pero I'm just excited for what's about to happen. Kasi yun nga, di ba? In the span of 6 months, nagagawa ko na itong mga ganitong bagay. Like, hindi naman talaga ako mahilig talaga sa automotive or like, hindi ako mahilig sa kotse, hindi din ako mahilig sa motor. Like before, talagang lang ako, kumbaga, parang masasabi mong ako, parang geek talaga ako. Pero yun nga, yun nga, talagang darating talaga sa buhay ng isang tao na yun nga, bigla-biglang mag-iiba yung interest mo, ganun. Pero yun nga, ipit pa tayo sa traffic. And it's been an amazing ride. And thankful ako sa mga taong dumating sa buhay ko, ganun. Like yung mga nandito pa sa yung mga taong sumusuporta pa rin sa akin at ganun. And yung mga nawala na, and thankful pa din ako dahil kahit pa paano yung presence nyo naman is naging din naman, kumbaga iwan din man sa akin ng mark. Kumbaga hindi man ako magiging ganito ngayon kung hindi din dahil sa inyo, di ba? Kaya maraming salamat. Kumbaga ganun naman talaga sa buhay eh. Kumbaga may mga tao naman talaga ding dumadating, may mga taong maalis, pero ang mahalaga is yung palagi tayong may natututunan. At yun nga, dapat lagi tayong dadalang lessons from it, na gano'n, na hindi na dapat natin sinasayang na yung pagkawala nila is kumbaga wala tayong matututunan like sa atin sa personal life natin, gano'n. So dapat ma-realize natin kung ano yung mga yung reasons kung bakit sila gano'n nawala or kung bakit may mga dumadating na mga bagong tao na gano'n na sumusuporta sa atin, gano'n. So yun, it's just kumbaga realization. And yun naman nga, gano'n naman talaga. Tanggapin natin kung ano yung mga nangyayari sa atin, yung mga gano'n, mga bagay-bagay. And just kumbaga maniwala lang tayo sa ating sa sarili nating kakayahan, ganun, na at the end of the day everything happens for a reason. Yun yung importante doon. So yun guys, here we are sa Mahogany Beef Market. So magla-lunch ako dito, and then dito. Okay, here we are.
guys, update. Parang binabagyo na ngayon dito sa ano, Mahogany Market. So hindi pa ako maka-alis tuloy. Sobrang ano, sobrang lakas ng ulan. So hintayin ko muna huminahin na yung ulan bago ako umalis dito. So yun, so far yun, nandun si Yesho. Lakas ng ulan, sabi. Sobrang memorable.